Kanina sa report ng ating corresponding si Irene, nabanggit na wala nakuhang tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration ang kababayan nating si Moises Balon. Katwiran ng OWA, tanging namatay daw on the disgrasya at disabled na OFWs lang ang pwedeng tulungan. Gaano ba katotoo ito? Alamin natin niya mismo sa OWA Advocacy and Social Marketing Division Head, Reynaldo Tayag. Director Ray Tayag, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Hi Onin. sir, Apo, kamusta na? Ay, mabuti Apo. naman. Ano ba sir yung mga anong kalagayan or ano bang tinutulong ng OWA doon sa mga let's say for example yung kababayan natin si Moises Balon na nagkaroon ng colon cancer. Paano natin siya matutulungan? Actually, yung sa amin talaga, ang OWA, tama yung yung sinabi ng na hindi namin mako-cover yung yung medical needs niya, Opo. dahil ang dapat PhilHealth na yun, Mhm. PhilHealth ang yun. Kasi hiwalay kami ang hiwalay yung kumbaga pag-aalis ng isang OFW, babayad ng OWA membership at Opo. saka yung PhilHealth, So ngayon sa OWA, ang kino-cover lang yung hindi kasama yung yung medical benefits na 'yan. Ayun. Pero maliban sa namatay na disgrasya or the disabled, maaari natin silang tulungan. Oh yeah, maaari tayo, maaari kami tumulong. Ayun. So sa madaling salita po, inalista po yung pagtulong na may kinalaman sa kanyang medical record. Yeah, kasi PhilHealth na po 'yun. Kasi dati kami meron 'yon kung naalala ninyo. May 1994 yung Medicare namin So yung Medicare na transfer na 'yan sa PhilHealth. Ayun. So ganito na lang po, Director Ray, ano pong maaari natin itulong sa ating kababayang si Moises? Lalo pat umuwi siya rito at dahil nga doon sa kanyang karamdaman, anong maaari natin itulong sa kanya? Unang-una yung sa definitely yung sa pagkalusugan kay medical needs niya, hindi kami pwedeng tumulong. At most ang pwede namin may offer sa kanya yung pangkabuhayan siguro. Pangkabuhayan? Oo, pwede namin itulong sa kanya. Yung scholarship, sir? Scholarship yung sa kanya, Kung sa kanya o... Doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi medyo maranda na ito si Moises eh. Okay. Scholarship po limited yung yung sa amin sa short-term vocational courses Ayun. na pwedeng magamit ng ng kanyang misis kung active pa yung kanyang membership Ayun. Sa tingin ko naman kung active pa naman siguro yung membership niya. Active pa man din, sir, sapagkat kailan naman po siya pinauwi ng kanyang pinagtatrabahuhan eh. At dahil nga sa kanyang cancer, pinatigil na po siya sa pagtatrabaho. Okay. Yan, pwede po yan. Alright, sir. At maliban dun sa pangkabuhayan, maaari din po mabigyan ng, sabi nyo nga, tulong sa pag-aaral nung sino man sa kanyang mga sa buhay. Tama po ba? Pwede ko yun? Depende kung sa yung mga scholarship, yung mga short term lang po mga vocational sana Kasi kung mga DSP yung mga baccalaureate course, yung mga college level po natin yan tingnan natin kung magka-qualify pa yung niya. Ayun. Yung ganyan dependent. All right, sir. Baka may mensahe pa kayo sa mga OFWs na katulad po ni Mang Moises humingi po ng tulong sa OWA. Ano po maaari natin sabihin sa kanila? Actual kung si Mang Moises, pardon. Yes, sir. Ano po yung maaari natin ipayo sa ating mga kababayan na merong kasong katulad kay Mang Moises? Ayan, para maiwasan na rin, sir, yung pag-asa na makakakuha sila ng tulong sa OWA dahil doon sa kanilang kalagayan pangkalusugan. Medical po, Apo. Actually po, katulad din sa OWA, wag nilang kalimutan na magbayad din sa PhilHealth. Yan po yung nagiging problema rin kahit nung pag nasa post kami, sinasabihan namin, pag nagbayad kayo ng OWA, idamay nyo na rin yung PhilHealth. Opo. Yun po yung sinasabi namin sa kanila. Para at least kung magkasakit pa sila,
meron silang malalapitan po. Yan, gano'n. Alright. Director Ray, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Okay, maraming salamat, Tony. Ingat po kayo, sir. Magandang hapon. Okay, Mga kaibigan, si Director Ray Tayag ang ating pong nakapanayam. Agad na nakapag-ugnayan ang responde sa PhilHealth Office para i-check ang status ng claims ni Ginoong Moises Balon. At ayon kay Sevillano Media, ang Information Officer ng PhilHealth pwedeng pick upin ang kanyang pangalawang cheque dahil ito ay na-issue na agad ng cheque kahapon. At alamin natin mismo kay Ginoong Moises Balon kung nakuha na niya ang kanyang cheque. Magandang hapon po, Mr. Moises Balon. Magandang hapon po. Hi, sir. Opo. Kamusta daw kayo? Ano na ang inyong kalagayan sa ngayon? Yun pong tungkol sa tike, nakaprepare na po rin yung 14,000. Pakatapos po, wala pa pong pirma nung branch manager, kaya po hindi pa nakuha. Pero naka-ready na po yung 14,000. Ayun. So, ibig sabihin, sir, dalawang cheque ang matatanggap nyo mula sa PhilHealth? Opo, yung 4,450 at saka po yung 14,000. Ayan. Oho. Ano po mga sabi nyo? Tama lang ho ba yan na parang ganyang kalaki nakuha natin sa PhilHealth? Kung yun po ang talagang porsyento ng ibibigay ng PhilHealth doon sa ginastos namin sa Dubai sa operasyon ko, ay wala po tayong magagawa doon. Pero kung yung pong porsyento ay kulang po doon sa nagastos, nasa kanila pa rin po yun. Salamat din po sa mga tulong nyo. Opo. Ayun. Sabi nga po natin, sir, medyo mahirap talaga yung ating karamdaman. Ano ho? Sa ngayon ho ba, kamusta ng inyong sitwasyon? Natigil na nga po yung paggagamot ko, pero inaram na pa akong paminsan sakit at saka yung pagka nagbubuhat na ako na mabigat, hindi na po pwede dahil nga nababanas na yung bituka. Lalong sumasakit. Kanina po sabi po ninyo sa interview po sa inyo kanina, parang nawala yung medical record po ninyo. Tama ho ba yun? Yung record na kayo ay may sakit na cancer, tama ho ba? Nawala ho ba yun? Hindi po. Dito po sa akin mayroon. Pero kinuha po nilang ng PhilHealth yun at isineros nila ron sa pagpapile ng aking mga papeles. So, nung bumalik po ako dun sa PhilHealth pagkatapos ng 3 buwan, sinabi po na yun lang ang makukuha ko dahil di naman po ako inoperahan nga. Sabi ko, inoperahan ako. At nandyan lahat yung ng doktor, bigay ng doktor. Alright. Pero sa ngayon, ayos na po kayo. Kumbaga, kung kakamustahin kayo at ang inyong mga gastusin, makakasapat ho ba ang tulong po na naibigay sa inyo, sir? Alam po natin kasi kulang pa, no? Pero talagang nais lang po namin matiyak na kayo pinasamaayos sa kalagayan. Opo. Alright. Maraming salamat po, Mang Moises. Sana po gumaling po kayo. Ano po? Opo. Salamat din po sa inyong lahat na bumubuo ng Responde. Napakabuti po ninyo at sana po marami pa kayong matulungan. Alright. Maraming salamat po, Mr. Moises Balon. Dating pong OFW, ano po, at ngayon kapili na po natin dito sa ating bansa. Natin na po natin natatalakay ukol sa mga benepisyo na may bibigay ng PhilHealth at nakausap natin noon si Ginoong Servillano Medina mula sa PhilHealth. Ayon sa kanya, ang PhilHealth privilege ay mapakikinabangan ng mga taong ma-confine, mapa-public man or private hospital. Pero wala umano nakatatang rate sa kung ilang porsyento makukuha ng isang pasyente. Maliban ho dun sa mga case rate na tinatawag nila. Ang tanong ay kasama kaya sa case rate itong kaso ni Ginoong Moises Balon na operahan sa colon cancer sa bansang Dubai. Nasa linya natin mga kaibigan si Ginoong Servillano Medina, ang Information Officer ng PhilHealth. Sir, magandang hapon. Magandang hapon naman po sa kanila, sa lahat po ng taga-subaybay po ng Responde. Yes, sir. Ito bang cancer, sir? Mapa-colon man or any other type of cancer? Hindi ba ito maaaring matulungan ng PhilHealth?
Actually po, ang treatment naman po ng cancer ay compensable po sa ating programa. Samantala po, meron nga po tayong tinatawag na case rate na kung saan ay nakatakda po yung halaga ng ating binabayaran. So Ayun. sa pagkakataon po ito, yung pong procedure na ginawa po kay Sir kanina Opo. ay hindi po nabibilang dun sa case rate. So yan po ay binabayaran natin sa pamamagitan ng tinatawag nating fee for service or FFS. So yan po ay binabase po natin yung kategorya ng sakit or kinaklasify natin yung sakit base po sa degree ng karamdaman. So atin pong binerify po no sa Region 3 na kung saan siya po yung opisina nagproseso ng claim ni Mr. Balon. Opo. So nalaman po natin na nauna na pong nag-submit si Mr. Balon noon. Nagkataon po kasi sir na yung ating pagbabayad ay nakadepende lalong-lalo na po yung sa kanya na ito po ay isinagawa sa ibang bansa. Tayo po ay nagbabase lamang sa mga dokumentong isinusumite po sa atin. Ito pong ang ating pong pagbabayad, by the way, para po sa mga ganitong klase ay automatic na kinakategorize natin yung ospital bilang tertiary or level 3 and 4. So ngayon po, yung pong mga dokumentong isinumite, particularly yung pong statement of account, kasama po yung mga resibong pinagbayaran, yun po ang nagiging basihan ng PhilHealth kung hanggang magkaano ang maaari nating ibayad. Depende po sa klasifikasyon nga ng naging sakit ni Sir. Ayun. So base po sa ating nakapanayam doon po sa Region 3 ng PhilHealth, so nauna pong nag-submit si Sir ng unang resibo kung saan nabayaran natin siya ng halagang 4,480. So ngayon po bumalik po si Sir sa tanggapan na yun upang magsumiti pa ng kaukulang dokumento. Yun po nakapag-submit po ulit siya ng panibagong official receipt na kung saan binayaran po ulit natin. Ayun. So ngayon po nagkaroon tayo ng pagbabayad na nagkakahalagang 14,000. Yan na po yung ikalawang pagbabayad natin base po sa dokumentong isinumite. Ngayon po base naman po sa ating pakikipag-usap pa rin, so meron pa rin pong na isang OR daw or official receipt na maaari pa o posible pang mabayaran. So yan po yung aantabayanan na ni Mr. Balon na ating inaasahang makakatulong po ng malaki para sa kanya. Ayun. So ang PhilHealth naman po ay kaagapay talaga natin sa oras ng pangangailangan at ginagawa po natin ang lahat ng paraan upang makatulong po sa ating mga miyembro. Ayan, tama-tama Mr. Medina, no, nasa linya po natin si Ginoong Moises Balon at meron para po siya isang karagdagan tanong. Ano ho? Sige po, sir. Apo, Mang Moises, magandang hapon po muli. Mang Moises. Yes, magandang hapon Apo. po. Sige po, nasa inyo mo pagkakataon para matanong pa si ang PhilHealth sapagkat nasa linya rin po na ating komunikasyon si Mr. Serviliano Medina, ang Information Officer. Sige po. Ang itatanong ko lang po yung kung ilang porsyento po yung aking matatanggap dun sa aking nagastos. Ayun. Yung katanungan po natin ay yung eksaktong porsyento po kung Opo. magkano ang maa-avail natin sa kabuuang nagastos natin. Yan po ay hindi natin nasasabi. So, iba-iba po kasi ang rate ng bawat ospital, lalo na po yan, sir, na yan po ay isinagawa sa ibang bansa. So, hindi po natin makukuha yung eksaktong porsyento sa kabuuang halaga ng nagastos ninyo. So, hindi po kasi nakatakda yan, sir. Pero pwede kaya yun, sir? Malalaman kaya natin yan if in case, sabi nyo nga po, makuha natin yung iba pang mga papeles mula sa bansa kanyang pinanggalingan? Opo sir, kung si Mr. Balon po ay makakapag-provide pa kasi nauna po siyang nagsabit ng unang resibo, may pangalawa, kung maipoprovide po sa atin ni sir yung iba pang dokumento or pruweba ng kanyang ginastos para po sa nasabing confinement at makikita nating may allowable benefits pa naman base doon sa kategorya or classification na naging sakit niya, may maaari pa po tayong ibayad. Alright. Opo. Opo. Ma'am Moises, meron po bang pagkakataon para makuha yung mga papeles na sasabi po ninyo? Opo. Wala na po. Yun lang po ang papilis na nandun. Alright. Paano yan? Masaya na po tayo sa atin nakuha, Moises? Opo. Wala po tayong magagawa. Yun po ang Opo. ng gobyerno. Ang gandun lang po. Wala po tayong magagawa. Oo. Ang pinaka-importante sa lahat, Ma'am Moises, kahit na paano natulungan po tayo ng PhilHealth. Ano po? Opo. Alright. Maraming salamat po muli sa inyo. Salamat po ng marami. Maraming salamat, sir. Sa unang responde, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Mr. Serviliano Medina, sir, magandang hapon po muli. Magandang hapon sir. Opo, isang tanong na lamang po, sir. Pagka ganyan, ano po maaaring nating iwang mensahe sa ating mga kaubayan nang sa ganun wala po sila maging problema sa kanilang paghanap
ng solusyon o pribileyo mula sa PhilHealth? Opo, para po sa ating mga miyembro, nais ko na pong kunin ng pagkakataong ito na ipaalala po na panatilihin nating updated po yung ating pagbabayad dahil ang pagkakasakit po ay hindi natin nakikita or hindi natin napo-foresee. So sa pagkakataon po na tayo ay gagamit ng PhilHealth, wala pong magiging problema kung ang ating premium contribution ay updated po. So yan po ang ating palaging pinapaalala sa ating pong mga mahal na miyembro po. Alright. Mr. Serviliano Medina, sir, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang gabi po. Salamat. Magandang gabi rin po. Ingat po kayo mga kaibigan. Si Ginoong Serviliano Medina, ang Information Officer ng PhilHealth, ang hindi po nakapanayam. Dalawang ating kinukonsiderang case closed ngayon. Isa rito ay nireklamong si Kapitan Rene Raimundo na natalakay natin noong May 4. Muli nag-text ang complainant at ayon sa kanya, may nakita siyang pagbabago kay Kapitan. Nakikisalin na rin umano si Cap sa mga barangay events at wala na rin umano tupada sa barangay Emmanuel 2 ng Dasmariñas, Cavite. Kami po sa Responde nagpapasalamat din sa inyong pagtitiwala sa aming pong programa. Ang isa pang case closed na Responde, abangan mamaya sa aming pagbabalik.